lamig guys. Ang lamig. Today is 7 degree Fahrenheit. Grabe ang lamig na yun guys. Yung kape ko dito sa loob ng car naging ice. Ganyan kalamig. Kaya pag nasa labas kayo ngayon, kailangan meron talaga kayong gloves, hat, scarf. Kailangan balot na balot talaga kayo kasi minsan magkaka-frostbite ka sa sobrang lamig. Ayan 6 degree Fahrenheit, bumaba pa. I think mag-start yung snow mamaya ng gabi. Ngayon malamig pa lang, pero ang lamig niya grabe. Ang lamig talaga. Kahit nakaano na tong car ko, mabuti na lang tong car ko meron siyang heated seat. Kaya yung bahay ngayon, mga bahay ngayon, naka-turn on talaga yung mga heater nila. I feel bad lang kung yung bahay ng iba walang mga heater. I remember guys, meron akong friend noon. Nag-stay ako one night sa kanila. Tapos yung taglamig yun eh. Tapos sabi, yung bahay nila, yung dingding, may butas-butas. Tapos nilagyan lang nila ng plastic. Wala silang heater guys. Ang ginagawa nila, nagpapakulo lang siya ng tubig to keep the room place warm. Tapos yung dog nila, meron silang malaking dog. Yun lang ang hinahag ng asawa niya to keep warm daw. Kaya magpasalamat tayo guys kay God na kahit papano meron tayong heater sa bahay, lalo na sa panahon ng taglamig tulad nito na grabe kalamig. Kaya thank God for the heater. Kahit papano meron tayong heater sa bahay. Dapat meron kaming fireplace, kaso merong parts na kulang doon sa sa fireplace namin. Meron kasing fireplace man na maayusin sana niya, kaso meron daw part na missing na kailangan palitan dahil hindi gumagana. So bibili pa kami ng parts, tapos kontakin ulit siya. Yan guys, mamayang alas 6 pala na dito, mag-start daw yung snow. So mamayang gabi, so tomorrow and Sunday gonna be a lot of snow. Dito tayo sa 31 first. Ito yung 31 first, may McDonald's yan sa kanto. Malapit lang to sa work ko. Malapit sa work ko, pero hindi ako pumunta dyan sa McDonald's or magpagasolin dito na area. Kasi dito na area guys, hindi safe. Naku, 5 degree Fahrenheit na, mas lalong bumaba yung guys, yung temperature, mas lalong. Naku, may homeless na naglalakad. Kawawa naman sila. Kawawa naman yung homeless. Lamig pa naman. Kawawa talaga yung mga homeless guys. Ewan ko saan yung tutuloy. Wala naman silang matuloy yan. Usually, nag-ano yan sila, tatago yan sa mga mga liblib,
Ngayon, super lamig. Dati nung nag-aaral ako guys na sa Johnson County Community College, yung English teacher namin, may time na may part ng days na pupunta kami sa mga shelter. So kaya nag-help sa mga homeless. At doon ko nakita guys kung saan nakatago yung mga homeless. May part sila na pinuntahan na, may part na pinuntahan namin noon yung under the bridge. Sabi ko, oh, wala namang tao. So niya, lalabas din niya, dito lang tayo tambay saglit. Tapos maya nga isa-isang loob naglabasan yung mga homeless. Nandoon sila sa liblib nakatago, may mga tent sila. Tapos yun, binibigay namin yung food, and then tinitake namin yung orders nila for next stop na, kasi nagde-deliver doon ng mga free food sa mga homeless. Tapos mga damit, mga jacket. Yung iba mas prefer kasi nila na sa mga underbridge o sa mga damo-damo yan sila nagtatago kaysa magstay sa shelter. Kasi sa shelter meron kasing rules doon, kung wala ka doon sa loob ng shelter, pwede kang makagawa kung anong gusto mo. Grabe guys, yung kamay ko parang nagfo-froze, sobrang lamig. Buti na lang wala pang ice. Saka kahit mag-snow guys, at least hindi na ako nagda-drive sa highway, dito na ako sa back road. Yun nga lang, maraming stop sign. Pero okay lang, kasi sa highway minsan yung mga ibang mga driver ang bibilis magpatakbo kahit may snow o ice, ganun pa. Kaya kahit nag-iingat ka doon, may tendency pa rin na ma-accident ka dahil sa ibang driver na yung mga nagmamadali, mga ganun pa. Hindi naman natin sila pwedeng makontrol, di ba? Kaya kahit anong ingat mo, kung yung ibang drivers hindi maingat, may tendency pa rin na masasangkot ka sa mga accident. Dito pa naman kahit fault o hindi mo fault, yung insurance mo, car insurance, tumataas pa rin. Yan ang nangyari sa akin noon eh. Yan, malapit na tayo sa bahay. Malapit lang naman yung bahay ko dito sa work. Yun nga lang matatagalan dahil yun nga sabi ko dito, may mga stop sign. Dito ka matatagalan minsan. Pero hindi naman tumatagal yung mga stop light. Kailangan talaga pag ganitong malamig guys, meron kang mga extra gloves, extra hat, extra na scarf o yung mga socks ba, ganon, blanket kung kailangan, in case na may stranded ka ba, meron kang mga extra pang pa-warm. Meron ding nabibiling warmer sa kamay. Meron akong jacket, meron akong vest na yung pang warm siya, merong control, pero binenta ko kasi yung vest malamig pa rin eh, yung shoulder ko malamig pa rin, nalalamigan pa rin, kaya binenta ko. Yan pala yung bus guys, yung blue. Yan, nagpipick up yan ng mga pasahero. Yung mga iba kasi walang mga sasakyan. So, actually, yung mga bus na yan guys, dumadaan lang yan sa area na alam nilang yung medyo mahirap pa. Diyan sa loob may mga, siguro may mga dyan, may mga
Yan pupunta yung mga bus. Dati nung bago lang ako dito sa US, nagbabas din ako kasi yung tinerhan ko noon sa ano yun, Wyandotte. Marami doon mga ano guys, siguro 80% Mexican doon or 90%. Para siyang Mexican community. Doon nagbabas ako, dumadaan yung mga bus doon. Yan, 6 degree pa rin guys. So, pupunta pa naman kami ng store. Kaya yung iba nag-i-imbak na. Dito guys, pag may snow na darating, yung mga tao parang nagpapanik sila dito. Parang nag-i-stack sila na tingin mo isang buwan yung snow. Ganyan sila dito. Nagpapanik sila. Pero ako, basta lang ako, merong rice, merong ulam na kung ano-ano lang dyan. Okay na sa akin, basta sa atin importante may rice. Rice is life. Pero dito kailangan bibili talaga sila ng maraming supply parang na pagpupunta ka sa grocery minsan yung ibang grocery empty na yung mga shelves dahil pinapakyaw nila yung mga mga grocery doon. So anyway, 5 degree na 5 degree Fahrenheit. Sobrang lamig. At least hindi pa siya nag-negative. Pero 1 digit, malamig na siya. Yan guys. Kahit 5, 6, 7, 8, basta mga 1 digit. Buti na lang, today is Friday, so bukas wala tayong work. Maliban lang yung mga on-call ngayon. So kahit taglamig, papasok din sila kung may emergency. Na lang pag on-call ka. Buti na lang hindi ako on-call this time. So itong dinadaanan ko guys, marami siyang small establishment dito. Marami ditong mga car stuff regarding sa car rotation, car basta regarding car parts, tires, mga ganon. Yan, yung isang car parang naghihingalo na to. Lipat tayo dito sa kabila. Naghihingalo na. Ito yung tinatawag na 40 highway. Dire-diretso lang to galing sa work ko. Dire-diretso lang. Yan na sa unahan. Mag-turn na tayo sa unahan. Naku, ano kaya yung tinapo ng ano kaya yun? Naku, nakatakot. Meron silang hinuhuli. Diyos ko Lord. Yun kasi nag-drive in in the other way. My gosh, nakita nyo yun guys? May nakakatakot yun ayan guys, yun yung sinasabi ko na kahit extra careful ka dito, tulad yan may mga pinuhuli ng pulis, pag nag-drive yun kasalungat sa pagdadrive mo, ma-accident ka talaga kaya pray lang tayo lagi kay God na layo tayo sa kapahamakan. Alam natin, di natin hawak ang buhay, pero maganda na yung nagpe-pray tayo lagi. Kasi di natin alam kung kailan tayo kunin ni God. Dahil yung iba nga natutulog lang. Pag oras mo talaga, oras mo na minsan binabangungot ako guys
minsan may time na para bang tulad kagabi kwento ko sa inyo ha, natutulog ako tapos for some reason hindi ko maiangat yung ano ko, ulo, para bang may nagpupus sa ulo ko, paano ba na halos hindi na yung parang pinupush yung ulo ko pababa pa na ano ba na parang nahirapan ako huminga, para bang pinupush talaga ng hard. So I tried to wake up so bad, and then talagang pinaglalabanan ko na ano na magising ako. Kasi kung iba pag tulog tayo mahirap tayong ano, mahirap kung hindi natin maigalaw yung ano ba, para bang may nakahawak sa kamay natin na hindi natin may angat yung kamay para ano magising tayo. So ginawa ko talagang tinry hard ko talaga as in. Kasi ano, parang maubusan ako ng hininga dahil para talaga siyang may nagpupus sa ano, ulo ko pababa. Na hindi ko may angat yung ano ko, yung ulo ko. Hindi ko siya maita na ano ba. Para bang inaano yung para bang yung chin ko may nagtutulak pababa na nahirapan na talaga po yung huminga. Kaya thank God pa rin dahil nandito tayo ngayon gising at ito ako nag-share sa inyo. Kaya nakakatakot din guys, kaya lagi tayong magpe-pray talaga. Anyway, dito na tayo sa area namin. Ito na yung area namin. Walang mga dahon yung mga puno ngayon kasi dahil sa sobrang lamig. Maliban na lang sa mga evergreen. Saka yung mga winter plants. Dito na tayo guys. And thank you for watching.